karon og panahon nga sa diin nakahimo gyud ta og pag-anhi alang sa pagsimba, paghimaya sa atong Ginoo. Happy midweek kanatong tanan. Ug usab sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang mga panimalay nagatan-aw via live stream sa atong Facebook. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan, hinaot nga anamo sa maayong kondisyon diha sa inyong panimalay uban sa inyong mga kabataan, mga parte sa pamilya. Happy midweek kanatong tanan. So nining kagabion atong pasalamatan ang Ginoo nga sa diin sa tibok adlaw o gani sa nakaabot gihapon ta sa tunga-tunga sa semana nining atong panahon. Atong inumduman na last month na gyud sa year 2020. So makaingon ta nga nakasurvive ta sa atong mga naagian. So nining kagabion pagasugdan ang atong programa. Human sa akong part mao ang opening song sa atong song leader. Walay lain ang atong isa sa atong matutudlo dinhi sa atong tulunghaan, Ma'am Luzelle Ann Hondonero. Dayon ang pag-aablihan kini sa atong pag-ampo, opening prayer ni Sister Marilu Naval. Marites, sorry. Sister Marites Naval. Dayon, before ta maminaw sa mensahe sa pulong nga gikan sa Ginoo, maminaw sa kita sa pinasahi nga awit. Igadalit ka nato sa atong madasigon nga batanon, walay lain si Brother Elmer Buron. Ang magpahat sa mensahe karon nga gikan sa Ginoo, atong pasalamatan ang iyang ipadala kanato mga kaigsunan, walay lain Pastor Leonard Encarnacion. Dayon paghuman sa mensahe, sumala sa atong nabatasan, panahon karon sa midweek, panahon sa kiniusa nga pag-ampo, busa atong dunggo ng inyong mga prayer requests mga kaigsunan ug atong ibanggit dinhi sa atubangan aron kita magtinabangay sa pag-ampo sa matag usa. Paghuman sa prayer band, mao ang receiving of our midweek offerings, atong hangyonon niya atong mga kunamay mga deacons, then ang closing song sa atong song leader, then closing prayer sa atong speaker. Ang inyong presider, walay lain, Pastor Mark Pueblas. Ang atong programa, magapadayon sumala sa akong na-announce. Mayang gabi og happy midweek. Atong kantahon ang atong opening song, Lord, I Care Not for Riches, hymn number 381, 381. Lord, I care, shall we all stand? Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would make sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its pages so fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On the page wide and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea, but thy blood, oh my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow, though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom,
spoil what is fair, where the angels are watching. Is my name written there? Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there. Ginaanyo na ako ang tanan mangluhod ta. Let's pray. Gamanon og maluluyon nga Ginoong Dios, dako among kalipay Ginoo nga karon nga semana Ginoo nga nagtapok-tapok na pod mi diri sa imong ampuanan Ginoong Dios. Ginoo, karon kagabihin na Ginoo, ginaampo na ko karon ang speaker nga si Pastor Liner Encarnacion. Unta Ginoo katong iyang mga message nga mabutang namo sa among hunahuna ug unta kani ma-share namo sa uban Ginoong Dios. Ginoo, pasaylo lang mi sa among mga sala nga gihimo namo dira kanimo. Ilikay lang mi sa disgrasya sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus na bugtong anak. Amin. Unahan dito sa suba, may puloy-an dayon dito unya, walay kagul-anan. Unsa mo ko yuba ikaw uban ka nako, higsuon ko ayaw na paglangay-langay. Mauwihan dun sa kasing-kasing ko nga malipayon, nga makapuyo gayud dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus giandam, alang sa tanan na nagtuman. Usa man lakaw na kita, samtang may hayag pa, kay kun mangit-ngit, wala na'y magapanaw. Samtang kita magapanaw, ba't nantang pailog, kay hilabi hang pagkalayuan. Mga dalan nga malisod pagkasuba, iyon ta hapan sa unahan, doon na tayo puloy-an. Mawihan dun sa kasing-kasing ko nga masulubon, nga makapuyo gayud dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus giandam, alang sa tanan na nagtuman.
Busa malakaw na kita, samtang may hayag pa. Kay kun mangitngit, wala na'y magapanaw. Mauihan dum sa kasing-kasing ko, nga masulubon, nga makapuyo gayo dito. Pagkatahong puloy ni Jesus gi andam alang sa tanan na nagtuman. Busa malakaw na kita, samtang may hayag pa. Kay kun mangitngit, wala na'y magapanaw. Kay kun mangitngit, wala na'y magapanaw. Maayong gabi mga kigsunan. Salamat Brother Elmer sa mensahe sa awit, no, nga nagapahinumdum kanato nga unahan sa suba na agyoy puloy-an nga dayon. Alang sa kasayuran sa tanan, karon nga adlaw nagsugod na ang ato nga couple seminar o kadtong usa ka programa nga atong gidisenyo alang sa mga non-Adventist nga mga couple, bisan pa ngadto sa mga widows o bisan kinsa nga interesado nga moapil niini. Ang ato nga expected number of attendees mga more or less 58 kabuok, 29 kaparisan. Ang among expectation ganina moabot ta og mga 40 ka buok. Apan sa pagpaabot namo diri, gitan-aw nato ang niabot, uy gamay lang. Ang uban gipang-apas pa namo, pero naay mga sirkumstansya nga beyond na pod sa ato nga kontrol. Ang punto ani nga nakasugod gyud ta sa gihapon sa ato nga programa alang sa ato nga mga kaigsunan. Gani ang akong tingog medyo naapektahan pa ni, kay bago pa yung taon ko naka-recover sa akong pagka-knockdown. Niadtong Wibis, Bernis, Sabado, Domingo, upat gyud kaadlaw nga perting luyaha kay tungod sa lagnat mga kaigsunan. So nakauli-ulian sa Lunes, Martes, pagka Miyerkules, full swing na po dayon. Ampon ninyo ko mga kaigsunan nga mahuman nato ning tulo ka mga adlaw kauban kang Pastor Bagunok nga sa isa ka adlaw mo topic taog 6 ka topic. So tulo ka topic iya, tulo pud ka topic ako, bulos-bulos lang mi. Puli-puli lang, no? Nga makasurvive ang ato nga tingog pinaagi sa grasya o gahom sa Ginoo. Sa miagi nga mga session, siguro nakadungog na mo aning great chapters of the Bible. Sa akong mahinungduman, human ako sa paghatag og mensahe mahitungod sa Salmo 119, Psalm 119, that chapter about God's Word. Apan series man ni, na ako'y koleksyon ni ini mga kaigsunan, great chapters of the Bible, like Matthew chapter 24, the chapter of signs. Revelation chapter 14, the chapter that talks about the three angels' message. Ang Hebrews chapter 11,
giila po ni siya nga the chapter of heroes of faith. Silang Samson, silang David, silang Abraham, daghan nga mga hero sa pagtuo, na-record ang ilang mga binuhatan diha sa Hebrehanon Kapitulo 11. O ang Salmo 23 nga kinaham kay sa atong mga kabataan, nga memoryado nila verses 1 through 6. No? The chapter of God's provision and God's protection. Karon nga gabi, ang ato na usab nga tagaan og pagtagad, chapter 53 in the book of Isaiah. Apil da ini sa listahan sa mga banggiitan o dagko nga mga kapitulo sa balaan nga kasulatan. And what is the dominant description of this chapter? Giila nga kini is a prophetic chapter concerning the suffering Messiah. Usa ka kapitulo nga puno kaayo sa mga description mahitungod unsa nga klase sa Mesiyas ang gitagna sa balaan nga kasulatan. Of course, adunay duha ka mga dominant nga mga propesiya. Sa balaan nga kasulatan, unsa ang hulagway, unsa ang eksperyensya sa ginapaabot sa kanhing nga panahon nga Mesiyas. One of that is a kingly Messiah. Usa ka hari o harianon nga Mesiyas, that he will have an iron scepter and his kingdom is an everlasting kingdom. Mga paghulagway, unsa nga kinaiya o batasan sa mao nga harianon nga Mesiyas. But on the flip side of the coin, dili lang usa ka description ang naa sa Biblia, sa laing bahin, ang Biblia usab naghulagway kung unsa ang Mesiyas. O gani daghan niini ang wala nakasabot nga dili sila makatuo nga ing-ani di ay ang eksperyensya o kahimtang sa umalabot nga Mesiyas as a suffering Messiah. Usa siya ka Mesiyas apan makaagi siya og mga pag-antos diha sa iyang mga eksperyensya. Kung tun-an po nato ang bagong tugon, adunay usa ka insidente diha o sugilanon sa usa ka tawo nga gikan sa Ethiopia, usa ka eunuko. Mingon tag eunuko, usa na siya ka sinaligan sa rayna sa Ethiopia dito sa Africa. Niadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba. Sa diha nga siya ni pauli na unta padulong sa iyang nasod, nagbasa-basa siya sa kasulatan ug ang iyang mga kamot nahiadto didto sa Isaiah chapter 53. Wala niya nasabtan unsa ang kahulugan ug kinsa ang gipasantop ni ana nga kapitulo. Busa, ang Espiritu sa Ginoo nitandog ngadto kang Apostol Filipi og iyang gisugo nga nakakita ka ni anang usa ka eunuko. He is a student of the Bible. The only thing he did not fully understand sa mga butang nga iyang gibasa. Busa, gipaadto si Apostol Filipi og iyang gisaysayan ang eunuko unsa ang kahulugan niining iyang gibasa sa Isaias kapitulo 53. Gani sa overview ang Isaiah 53. When we talk about gospel, naana sa bagong tugon. Ang paghulagway sa kinabuhi, sa ministeryo, sa kamatayon, pagkabanhaw, o
saka ni Kristo sa langit ug sa iyahang saad nga siya mubalik. Mao na ang gospel. But actually, in reality, the gospel was already written and foretold beforehand around 500 years before the birth of Christ. Asa na siya mabasa nato? Yes, ang atko nga kanunay ginasulti Isaiah 53. Isaiah 53 is actually the gospel in the Old Testament. Naanadaan di ay ang maayong balita diha sa daan nga tugon makita sa Isaiah 53 mga kaigsuunan. Gihulagway unsa ang mga eksperyensya nga masinatian sa ginapaabot nga Mesiyas. So adunay upat ka mga identifying pillars, mga haligi diha sa Isaiah Kapitulo 53 nga naghulagway kinsa ug unsa ang Mesiyas. Number 1, ang Isaiah 53 describes the Messiah as having no beauty. Wala gyoy kagwapo o kaanyag nga makit-an nato diha kaniya. Asa makita? Versikulo 2. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Muna nga pag-abot ni Ginoong Hesus sa pagkatao niya, wala gid siya nga naila nga prinsipe siya, nga maayo ang iyang panamit, nga lahi gid siya kaysa uban nga mga apostolis. Samtang naguban-uban siya sa mga apostolis, kukapariha pod ang iyahang pamayhon og dagway sa mga apostolis. Gani kung ato gid ni siyang tagaan o gibugaton, siguro mas gwapo pa ang iyang mga apostolis kaysa iyaha. Kayo, he had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Si David, sa diha nga siya nahimong hari, gipatawag siya ni Samuel. Pagtan-aw ni Samuel, he was good looking and handsome. Ang gwapo gyud si David sa diha nga siya napilian nga hari. Apan sa Ginoong Hesus, dili siya ing ana katahom mga kaigsuunan in physical appearance, but in his heart he had the purest heart in the whole universe. Ikaduha, the Messiah will be despised and rejected by his people. Ang Mesiyas nga siya muanhi aron sa pagluwas kanato ngayang makatawhan, pag-anhi niya siya paga-biay-biayon og isalikway bisan pa sa iyang kaugalingon nga mga katawhan. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Nasayod gud siya unsa ang kinaiya og kaning kasinatian. Nagibato siya, wa sa gidawat sa iyang kaugalingon nga lungsod, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Gani mao gyud ang eksperyensya ni Ginoong Hesus. This chapter indeed is an evidence in what? In the accuracy of Bible prophecy. Nga ang mga tagna sa balaang kasulatan tinuod og kasaligan gayud kay natuman man gyud in its absolute preciseness sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Gani ang Juan 1 versikulo 10 as its fulfillment
Sa bagong tugon, pagpakatao niya, pagsugod niya, pagministeryo, versikulo 10, He came to that which was His own. Nianhi siya sa iyang kaugalingon nga katawhan, but those that are His own did not receive Him. Wa gyud ni dawat kaniya. Mo nga niadto siya sa Samaria, niadto siya sa kaning uban nga mga lungsod nga posible mudawat pa kaniya. Ikatulo nga mga butang nga maingon nato nga pundasyon o haligi sa Isaiah 53, the Messiah will be cut off. Natagna na pudaan nga siya pagapatyon more than 500 years wala pa na tao si Ginoong Hesus. By oppression and judgment, He was taken away, and who can speak of His descendants? For He was cut off from the land of the living. Namatay gyud si Ginoong Hesus. Wala siya'y offspring nga ato nga masubay mga kaigsunan. He was assigned a grave with the rich, and in His death, though He had done no violence, nor was any deceit in His mouth. Versikulo 7 o 8. So natuman gyud ni nga mga description diha sa bagong tugon. Ug ang ika-upat og katapusan, the Messiah will be resurrected. Uy, naad ay daan. Sa Isaiah 53 pa lang daan, ang kamatuoran nga si Ginoong Hesus siya mabanhaw. Asa nga bersikulo? Bersikulo 11. After the suffering of His soul, human sa pag-antos sa iyang kalag, He will see the light of life. Makita niya ang kahayag sa kinabuhi ug siya masatisfied. Tama gyud. Diha sa Mateo 28 versikulo 1. Lucas 24 versikulo 1. Nianang pagbanag-banag sa unang adlaw sa simana. Si Jesus sa diha nga ang mga gintutunan ni adto dito sa pagtan-aw sa iyang lubnganan, wala nay unod kay siya nabanhaw na. Marcos 16 versikulo 6, ingon siya, ingon sa manulunda, ayaw kahadlok. You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. Wala na unod. With all of this, nagapabarog lamang kini sa kamatuoran mga kaigsunan nga ang mga pamahayag sa balaang kasulatan written hundreds and even thousands of years before kasaligan gyud nga matuman gani sa diha nga nabanhaw si Ginoong Hesus o siya iyahang statement mahitungod sa iyang kaugalingon ingon siya sa Juan 11 versikulo 25. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako, mabuhi siya bisan pa nga siya makasinati og kamatayon. So mga kaigsunan, with all of this, again, ang spirit of prophecy ato nga ginapabarog sa balaan nga kasulatan. The gift of tongue, okay man na siya. The gift of leadership, okay gihapon na siya. The gift of healing, yes, dailahi tag mga gasa. Pero ingon ni Apostol Pablo, seek after that greater gift. Kanang mas bugat nga mga gasa og usa sa iyahang gi-identify nga mas labaw nga gasa is the gift of prophecy. Gift of prophecy. Nga diha gyud ay mga kaigsunan kung atong subayon sa balaang kasulatan,
nagapabarog ang kamatuoran nga kung unsa ang gisulat sa mga apostoles ug sa mga propeta sa kanhing panahon, because they were inspired by God, no doubt nga iya gyud na nga pagatumanon sa Ginoo. Iya gyud na nga pagatumanon in its own o in His own timetable sa iyang kaugalingon nga panahon. So karon nga gabi makigsunan bat na nato ang dako nga pagsalig, no, sa pulong sa Ginoo nga ang iyang pulong way pagkapakyas. Ato pod ipadayon makigsunan sa pagampo ang atong mga nagaseminar. Magpadayon ugma hangtod sa Biyernes pagkasabado mauna ang ato nga graduation. Nga we will end year 2020 nga we are victorious, especially in preaching the gospel. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. In reflection of our message this evening, let us sing, I Love to Tell the Story. Shall we all stand? I love to tell the story of ancient things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story. It will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. Much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story. It will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. It is pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's unholy word. I love to tell the story. It will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. So glory, I sing a new song. It will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. It will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Let us pray.
Daghang salamat Ginoo sa imong pagpahinomdom kanamo sa mga kapitulo sa balaang kasulatan nga nagahatag og kamatuoran og kaligunan sa imong mga pulong nga walay pagkapakyas. Salamat Ginoo nga luyo sa imong pagagamhanan ikaw nagpaubos, nagpakita kung unsa kaimportante ang katawhan nga imong gibuhat. Karon nga gabi Ginoo, samtang kami mamauli hinaot ang imong mga manulunda, magabantay kanamo, panalangini ang tagsatagsa namo ka mga panimalay nga ang among nabatnan nga pagtuo magapadayon kini nga magabarog, magasidlak sa amo nga pamilya, sa among silingan ug sa komunidad diin kami nasakop. Daghang salamat nga ikaw usab magadungog sa among pag-ampo, inubanan sa imong pagdawat kanamo nga imong mga anak, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus among maluluwas. Amen.